Malaki siya, pinapagana ng nuklear, hindi siya ang nanay mo, at matapos halos 3 dekada, bumalik na sa dagat si Admiral Nakhimov. Orihinal na ginawa para pamunuan ang Soviet Navy laban sa NATO carriers, ang 28,000 toneladang nuclear battle cruiser na ito ay inilagay sa imbakan matapos bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics. Masyadong mahal itapon o patakbuhin. Ngayon, matapos ang matagal at magastos na pagkukumpuni, bumalik na siya. Armado ng cruise missile, advanced air defense, at mabilis na Zircon hypersonic missile, hindi relikya si Nakhimov. Isa siyang babala, halimaw ng Cold War na ina-update para manakot sa ika-21 siglo. Pero heto ang problema. Maaaring makabago ang barko, pero ang hukbong dagat sa likod niya ay hindi. Dahil sa limitadong budget at kulang sa maintenance, hindi tiyak kung mapapanatili ng Russia ang operasyon ng lumulutang na kuta. Kaya, si Nakhimov ba ay tunay na banta o isa lang kahanga-hangang panlilin lang na naglalayag sa hiniram na oras? Maagang kasaysayan. Si Admiral Nakhimov ay isa sa 4 na dambuhalang Orlan-class, Kirov-class sa tawag ng NATO na sinimulang itayo ng Unyong Sobyet noong dekada 1980. Sila sana ang magiging pangunahing sandigan ng hukbong dagat ng Sobyet sa ika-21 siglo. Malalaking nuclear-powered missile cruiser na ginawa para lampasan ang American Carrier Group at ipakita ang lakas ng Sobyet sa mundo. Mas malaki ang epekto ng pagiging nuclear-powered nito kaysa akala mo dahil maingat ang mga Sobyet. Wala sa 6 nilang carrier ang may reactor, lahat ay gumagamit lang ng karaniwang gasolina. Sa habang 252 metro at displacement na 26,028 tonelada, ang Orlan ay kabilang sa pinakamalalaking non-carrier surface combatant mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dinisenyo ang mga ito para sa mataas na bilis, umaabot ng 30 knots sa magagandang kondisyon at puno ng armas, gaya ng 20-700 Granite Supersonic Anti-Ship Missiles at karagdagang S-300 F-Grumble Surface-to-Air Missiles na sumasalamin sa Soviet doktrina ng malakas na armamento sa mabilis na barko noong Cold War. Si Nakhimov ay inilatag sa Baltic Shipyard ng Leningrad noong Mayo 1983. Inilunsad noong 1986 at isinama sa Northern Fleet noong Disyembre 30, 1988 bilang kalanin. Napansin na maikli lang ang kanyang aktibong karera dahil matapos bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1991 at nagkaroon ng matinding krisis sa ekonomiya. Natuklasan ng hukbong dagat ng Russia na hindi nila kayang tustusan ang malalaki at komplikadong barkong pandigma. Noong 1992, matapos ang kalahating dekada sa serbisyo, pinalitan ang pangalan ni Kalanin bilang Admiral Nakhimov at di na ginamit. Ang kanyang mga mas marupok at mahal na sistema ay tinakpan at sinilyuhan para mapabagal ang kanyang pagkasira sa mga susunod na taon. Noong 1997, inilipat siya sa Sevmas Shipyard sa Sverodvinsk para sa 8 na pagkukumpuni at nanatili ng mahigit 2 dekada. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa karamihan ng kaniyang mga kapatid na barko, gaya ng Admiral Ushakov na inalis sa serbisyo noong 2002 at nabulok hanggang ipinasira noong 2019. Si Admiral Azarev, ang pangalawa sa pinakamatanda, ay inalis sa serbisyo noong 1999 at hindi ipinadala sa scrap hanggang 2021. Si Pyotr Veliky, bilang pinakabata at pinakamurang paganahin, ay nanatiling aktibo hanggang 2022 nang ilagay siya sa Sverodinsk. Malapit na nilang ipadala siya sa scrap, ngayon na si Nakhimov ay bumabalik na sa serbisyo o kaya ay maghahanap sila ng pera sa likod ng sofa para mapatakbo rin siya. Depende kung sino ang tatanungin mo. Ang daan tungo sa modernisasyon. Tulad ng hinala mo mula sa paglipat niya sa Sverodvinsk noong 1977 at ngayon lang siya muling maglilingkod, naging matagal ang pagbuhay kay Nakhimov dahil sa maling simula, problema sa budget at pabago-bagong deadline. Dapat nagsimula ang pagkukumpuni noong Agosto 1979 pero halos 10 taon bago nagsimula ang trabaho. Noong 2008 lang natapos ng mga teknisyan ang mga pangunahing paghahanda, gaya ng pag-alis ng nuclear fuel. Pagsapit ng 2012 gayunpaman, nang ang ekonomiya ng Russia ay parang bahagyang may sakit lang at hindi parang binabasahan na ng huling sakramento
at sinusukatan para sa kabaong, natapos din sa wakas ang isang maayos at detalyadong plano ng modernisasyon na tinawag na Project 11,442M na naglatag kung paano papagandahin ang kanyang mga armas, sensors at reactors para sa ika-21 siglo. Noong Hunyo 2013 nilagdaan ang kontrata para sa lahat ng trabahong iyon, nagkakahalaga ng 50 bilyong rubles o 800 milyong Estados Unidos dollars para maibalik si Nakhimov sa frontline service sa 2018. Gayunpaman, napatunayang masyadong optimistiko ang 5 taong target. Nagsimula ang modernisasyon noong huling 2014 nang ilipat siya sa dry dock at sinimula ng mga inhinyero ang pagtanggal ng lumang mga sistema. Karaniwan ang ganitong pattern sa malalaking proyektong militar. Ang mga optimistikong schedule ay paulit-ulit na naaantala na ang pagtatapos ay naurong sa 2020, pagkatapos 2021, pagkatapos 2024 at ngayon, na tila mas makatotohanan gaya ng makikita natin marahil ay 2026. Hindi lang ang mga takdang panahon ang lumalaki at lumulobo, kundi pati na rin ang budget dahil karamihan sa mga pagtataya ngayon ay umaabot na sa 200 bilyong rubles. 4 na beses na yang tinaas, totoo yan. Kahit may aberya, nagpatuloy ang Moscow dahil hindi pa praktikal ang mga bagong alternatibo sa konstruksyon. Gusto sanang itayo ng Russia ang Project 2356 Light Detection and Ranging, isang 19,000 toneladang nuclear-powered stealth destroyer-cum-cruiser na puno ng makabagong teknolohiya. Ngunit kahit naaprubahan pa noong 2013, tila naipit na lang ito sa design purgatory at mas abala ang mga opisyal ng Navy sa pagtatalo kung kanselado na ito o hindi, kaysa sa aktwal na paggawa. Ang bagong State Armament Program ng Russia, isang plano noong 2018 na naglatag ng susunod na 9 na taon ng pagpapaunlad ng militar, ay mas nagtuon sa pagsasaayos ng mga mabigat na barko kaysa sa paggawa ng mga bago. May punto rin ito dahil noong 2018 may 4 na Orlan-class na barko na totoo, kahit sira na ang ilan, kumpara sa Laida na imahinasyon lang ni Ministro ng Depensa Sergei Shoigu. Bumalik sa dagat si Nakhimov. At totoo nga, gaya ng sinabi natin kanina, mukhang 2026 talaga ang totoong pagtatapos dahil noong 2025 may nangyaring kakaiba. Talagang naglayag si Nakhimov. Noong Agosto 18, matapos ang halos 3 dekadang pahinga, lumabas siya mula Sverodovsk para magsimula ng mga pagsubok sa dagat. Nag-escort ang mga tugboat at manggagawa ng shipyard habang pumila ang mga Russian nationalists sa pier para panoorin ang battlecruiser na dahan-dahang lumalabas sa dagat. Isinulat ng isang pro-military na channel sa Telegram ang caption na, "Muling tumibok ang puso ng barko." Batay sa ulat ng TAS, isang state-owned na ahensya ng balita sa Russia, ang paunang pagsubok ay ginagawa sa White Sea at susundan ng mas malawak na pagsubok sa Barents Sea sa huling bahagi ng taon at simula 2026. Malamang matindi ang mga pagsubok na ito dahil sa bigong 3 araw na espesyal na operasyong militar ng Russia sa Ukraine na ngayon ay 1,281 araw na, at ang Admiral Kuznetsov na aircraft carrier nila ay halos nasa dry dock na mula 2017. Kailangang magtagumpay ang Russia, kung hindi ay lalo silang mawawalan ng kredibilidad militar sa pandaigdigang entablado. Sa ngayon, nasa isa sa pinakamababang antas ang kredibilidad militar ng Russia. Mas mababa lang ito noong 1,900 at 5 nang talunin sila ng Japan sa Russo-Japanese War, at noong 1,900 at 18 nang mapilitang pumirma sila sa kahiyahiyang kasunduan ng Brest-Litovsk at mawalan ng kontrol sa malaking bahagi ng silangang Europa. Kaya oo, marami talagang nakataya sa mga pagsubok na ito. Sa kabila ng lahat ng pressure, mukhang nagiging maayos naman ang takbo ng mga bagay-bagay. Ayon sa mga ulat mula sa Izvestia, isang pahayagan sa Russia, nagpapakita siya ng performance na ayon sa inaasahan sa mga unang yugto na ito. Pero gaya ng dati, dahil nga Russia ito, mainam na mag-ingat at huwag agad maniwala sa mga ganitong pahayag. Kung paniniwalaan ang mga ulat, ang prioridad ay beripikasyon ng mga sistema, propulsyon, kuryente, nabigasyon, elektronika, at komunikasyon, lahat ng mahahalagang bahagi. Tungkol sa kapanapanabik na bahagi, ibig sabihin,
Ayon sa Russian media, mananatiling nakatakip ang kanyang mga sandata hanggang kalagitnaan ng 2026 bago siya pupunta sa Barents Sea para sa live fire exercises. Kahit malampasan ni Nakhimov ang mga pagsubok, hindi pa rin siya ituturing na handa o ibabalik sa frontline service hanggat di niya natatapos ang State Exceptions Trials na siyang huling pagsusuri para sa final operational approval ng Russia. Pare-pareho ang sagot ng TAS, RBC, Venomovs V, Zvezda, RT, Atlanta kung kailan ito matatapos ayon sa kanilang ulat. Matatapos ito sa huling bahagi ng 2026, ngunit ang mahalaga ay hindi lang ang pagbabalik niya sa paglalayag, kundi kung ano ang dala niya habang naglalayag. Kaya tara, tingnan natin ang bagong Nakhimov. Pwede ba? Ang bagong Nakhimov. Ang pagdadala sa Nakhimov sa 2020 ay nangangahulugang pag-update ng kanyang armas at sensors. Pinakamahalaga sa mga upgrade ang pagpapalit ng orihinal na 700 granite launchers. Malalaking tubo sa unahang gilid ng modernong flash deck vertical launch system o vertical launch system sa loob ng hull. Hindi lang itsura ang nabago, pati ang kakayahan at flexibility ng barko sa missiles. Ang lumang setup ay may dalawang manipis na hanay ng 20 fixed angle launchers para sa malalaking granite missiles na pang anti-ship lang. Tinanggal ang mga ito at pinalitan ng 10 modular, 3 S-14 UKSK vertical launch system blocks na may tigwalong universal na cell para sa iba't ibang missiles. Ang sabihing ito ay kaunting upgrade ay maliit na pagpapahayag dahil ngayon kayang magpaputok ni Nakhimov ng buong pamilya ng caliber cruise missiles, anti-ship SSN 27, land attack SSN 30A at anti-submarine SSN 31. At kahit sila ay simula pa lang dahil kaya na rin niyang magpaputok ng 3 M22 Zircon hypersonic missile. Kung kailangan mo ng paalala, ang hypersonic missiles ay lumilipad ng 5 beses sa bilis ng tunog. Mabilis talaga. Sa madaling salita, ang Nakhimov ay ginawang isang napakalakas na armadong lumulutang na missile truck na kayang magdala ng hanggang 80 long-range strike weapons ng sabay-sabay, depende sa pangangailangan. Aminado na may ilang sources na nagsasabing baka mas kokonti ang missiles na madadala pagbalik sa serbisyo. Pero 80 cell capacity talaga ang design limit at wala pang konkretong ebidensya na hindi napupuno lahat ng cells. Malaki rin ang nadagdag sa depensibong firepower. Inalis ng refit ang lumang S-300F air defense system ng cruiser at mga guidance radar nito. Pinalitan ng mas advanced na surface-to-air missile suite. Baka nagtatanong ka, alin nga ba talaga? Sa totoo lang, mailap ang mga opisyal ng Russia sa eksaktong sistema na dala niya. Pero karaniwang pinaniniwalaang ito ay modernisadong S-300 o uri ng S-400 system. Ang mga bagong phased array fire control radar sa harap at likod ay nagpapakitang na upgrade si Nakhimov at kaya nang mag-guide ng mas maraming surface-to-air missiles laban sa mga paparating na target kaysa dati. Ngayon, wala kaming tiyak na ulat mula sa Russia kung ilan ang dala niya, pero ang karaniwang bilang na nakita namin ay 76 anti-air missile cells. Gamitin natin yan pansamantala hanggang makakuha ng larawan ang mga Amerikano gamit ang spy satellite at malaman ang totoong bilang. Ang mga missile na yon, gaano man karami, ay hindi lang depensa sa ere ni Nakhimov. 2-0 dahil may point defense systems din siya para sa malapitang laban, kung saan pinalitan ang Cortec units ng Panzer M1. Upgrade talaga ito dahil nilagyan na ng anti-jamming capability ang mga unit. Kaya rin nilang magpakawala ng 10,000 bala kada minuto na talagang marami. Pinalakas ng modernisasyon ang anti-submarine warfare ni Nakhimov. Karaniwan na siyang may rocket launcher at torpedo para sa ganitong gawain, pero ngayon, nadagdagan pa ng Packet NK system. Isang maliit na torpedo launcher na laban sa kalabang submarino at papalapit na torpedo at OTVED anti-submarine missile system. Ang OTVED ay isang uri ng standoff weapon na maaaring ilunsad mula sa UKSK VLS. Nagdadala ito ng homing torpedo na inilalapag sa dagat malapit sa submarino gamit ang parachute. Ang mga ito ay nagbibigay sa barko ng depensa sa mga banta sa ilalim ng dagat mula sa pagharang ng torpedo hanggang sa pag-atake sa mga submarino na malayo. Ang bahagi ng inhenyeriya ni Nakhimov, ang kanyang mga sistema ng propulsyon at enerhiya ay nakasentro sa nuklear na kapangyarihan. Magkapareho pa silang KN, 3 reaktor kambal na units na magkakasama. Inayos at isinailalim ang mga ito sa modernisasyon.
Ibig sabihin, halos walang limitasyon ang saklaw ni Nakhimov. Ang tanging hadlang lang ay ang panapanahong pag-refuel ng mga reaktor kada dekada. Kailangan nilang kumuha ng pagkain at gamit bawat ika-6 na araw. Ang nagdudugtong sa mga bahaging iyon ay modernisadong command, control at sensor suite. Bagamat hindi pa inilalabas ang detalye, kasama sa refit ang bagong radar system, 3-dimensional search radar, fire control arrays at electronic warfare gear. Makatuwiran ding isipin na napalitan na ng digitized na sistema ang navigation at combat information system ni Nakhimov mula Soviet era. Karaniwan na ang ganitong sistema sa matipid na Russian Navy at mukhang inaayos nila si Nakhimov, kaya magiging kakaiba kung hindi siya ma-upgrade. Naroon pa ang kanyang aviation facility na halos pareho pa rin tulad noong panahon ng lumang Soviet era na pagkakagawa. Iilan lang talaga ang paraan para ma-upgrade mo ang isang helipad. Pagdating sa mga nila-launch nito, ito ay mga Ka-27 o Ka-31. Ang una ay modelo para sa anti-submarine warfare at ang huli ay para sa airborne early warning at control ng mga tungkulin. Sa kabuuan, ang bagong Admiral Nakhimov ay parang bagong barko sa lumang katawan. May malalakas na long-range missile, advanced na depensa sa himpapawid at modernong sensor. Gamit pa rin ang orihinal na nuclear power plant na nagpasikat sa Orlan class noong dekada, 1980. Ang estratehiya sa likod ng bakal. Hanggang ngayon, simple lang. Nalaman na natin ang kasaysayan ni Admiral Nakhimov bago siya i-refit, ang pagbabalik niya sa dagat at itsura niya ngayon mula ng punduhan ng Moscow. Pero ang hindi pa natin tinitingnan ay kung paano talaga nila balak gamitin ang barkong ito. Kaya tingnan natin, pwede ba? Sa kabutihang palad, laging may impormasyon dahil sa mga analyst at profesional sa militar na nagbigay ng opinyon sa Russian media. Sa madaling salita, para sa Moscow, hindi siya relikya ng lumipas na tagumpay o simpleng prestihiyo lang. Siya ang sentro ng Northern Fleet, estratehikong sandata para sa malalayong atake, depensa sa himpapawid at pananakot sa dagat. Hindi siya kikilos mag-isa. At sa isang kapansin-pansing detalye, hindi siya ipapadala sa Ukraine o mas particular sa Black Sea na nasa ilalim nito. Sa madaling salita, ayon sa Rossiyska Gazette, gugugulin niya ang karamihan ng buhay sa Arctic at pagkatapos ng modernisasyon, inaasahang magiging bagong punong barko ng Northern Fleet si Admiral Nakhimov. Bagamat di mo kailangang lumayo para makita ang mga suhestyon na maaari siyang mapadpad sa mas malalayong lugar, ayon kay Mikhail Budyachenko, ang pinuno ng Sevma Shipyard, nang makipag-usap sa mga kaibigan natin sa TASS. Nagkomento siya na, quote, "Kayang gampanan ng cruiser ang mga combat task saan mang bahagi ng karagatan sa mundo." Pinatibay ni analyst Alexander Timurkin ang ideyang iyon sa mas detalyadong paliwanag. Sinabi niya sa Bisgliad na ang paglitaw ng ganitong barko sa North Atlantic ay mag-uudyok sa NATO na ilihis ang malaking bahagi ng kanilang yaman. Sa parehong panayam, sinabi rin niya na posibleng magdala ang Nakhimov ng mga nuclear-tipped na sandata na magiging seryosong panakot dahil kaya nitong maglunsad ng maraming cruise missiles. Sa kaso ng mga nuclear warhead, ang epekto nitong panakot ay maihahalin tulad sa isang ballistic missile submarine. Wakas ng sipi. Baka iniisip mo, Simon, bakit hindi namin nabanggit ang detalyang ito sa nakaraang kabanata? At napakasimple lang niyan dahil hindi talaga namin ito mapatunayan. Kapag sinabi naming maaari naming patunayan, inilalarawan lang ng Center for Strategic and International Studies ang Caliber cruise missile bilang high explosive at posibleng may kakayahang nuklear. Gayun din, tinukoy lang ng National Air and Space Intelligence Center ng United States Air Force ang mga ito bilang posibleng nuklear. Ang caliber na may kakayahang nuklear ay di pa nakukumpirma. Huwag na nating pag-usapan ang posibilidad na makarating ang mga ganitong missile sa Nakhimov. Para bumalik sa pinag-uusapan natin, na kung ano ang sinasabi ng mga Ruso na gagawin nila sa Nakhimov, isa pang bagay na malinaw nilang sinabi ay hindi ito gagana ng walang suporta. Gaya ng sinabi ni Vladimir Moltsev, ang pinuno ng All-Russian Fleet Support Movement, na nang magsalita sa Telegraph Agency of the Soviet Union ay diretsyong nagsabi, namamatay ang mga barko dahil nag-ooperate silang mag-isa. Si Timokhin ay nagbigay ng mas detalyadong impormasyon na nagsabing 3 o 4 na barko at isang cruiser ang bubuo ng strike fist na kailangang harangin ng buong hilagang bahagi ng NATO. Wakas ng sipi, ang ganitong organisadong abot ay konektado rin sa paggamit ng mga misil. Sinabi ng Russian naval journalist na si Ilya Kramnik sa RBC na mahalaga ang mga barkong tulad ng Nakhimov kung nais ng Russia magpakita ng lakas sa labas ng kanilang baybayin.
Kung kailangan sa karagatan, kailangan ang mga barko tulad ng Nakamov, wakas ng sipi. Sa modelong ito, siya ang pangunahing senyales ng hukbong dagat ng Russia na nagpapakita ng kakayahan nitong tamaan ang mga target sa lupa at dagat mula libo-libong kilometro. Ang tunay na katumbas ng barko ay di isang aircraft carrier. Isa itong mobile na imbakan ng mga misil na maaaring lumitaw, bar salvos o magbanta at pagkatapos ay umalis. Mahalaga ring bigyang diin na ayon sa mga Russian outlet, malamang hindi ipadadala si Nakamov sa Black Sea para tumulong sa digmaan laban sa Ukraine. Tuwirang isinulat ni Colonel Mikhail Kodunikov sa Orosaskaya Gazeta na ang paglahok ni Nakamov sa espesyal na operasyong militar ay lubhang kaduda-duda. Maiintindihan mo rin dahil hindi talaga praktikal gawin iyon. Dahil sa Montreux Convention na mahigpit na ipinatutupad ng Turkey, halos sarado ang Black Sea para sa mga barkong tulad ng Nakamov. Sulit ba para sa Russia na isugal ulit ang relasyong diplomatiko sa kapitbahay nito para lang mailagay ang isang barkong pandigma? At sa ngayon, ang sagot ay hindi. Hindi talaga. Kahit makalusot sila, ang barko tulad ng Nakamov ay walang taktikal na saysay sa Black Sea. Dinisenyo siya para umatake sa mga target mula sa ligtas na lugar. Dahil sa lawak ng dagat at dami ng baybayin na may baterya ng misail ng Ukraine, sabik silang makakuha ng susunod na Moskva. Hindi talaga angkop ang mga kondisyong iyon para sa barko. Hindi ba? Hindi ito taktikal na gamit para sa lugar na iyon. Isa itong estratehikong gamit para sa iba. Kung tatanungin mo ang mga pinagmumulan ng Russia, kaya nila itong ipadala sa Black Sea kung gugustuhin nila. Ayaw lang talaga nila. Halimbawa, si Timokhin, nang gawin niya ang pahayag na iyon, pinatunayan niya ito sa pagsasabing kung nasa maayos na kondisyon ang air defense system, wala namang anumang pag-atake ng missile na delikado. Gumagana ito at sanay ang tauhan. Iyan ang susi. Sa huli, hindi naman ibinebenta si Admiral Nakamov sa publiko ng Russia bilang simbolo ng nostalgia. Ipinapakita ito bilang sandata, pampulitikang gamit at kasangkapan sa pagbabago ng digmaan. Isa na ngayon na kailangang isaalang-alang ng NATO sa kanilang budget. Dapat nating tanungin ang sarili kung gaano tayo naniniwala sa opisyal na salaysay ng Rusya. Totoo, kung tatanungin mo ang mga analis ng kanluran, madalas negatibo ang sagot nila. Si Dmitry Gorenberg ng Center for Naval Analysis ay binigyang diin ang pagbagsak ng kakayahan ng Rusya sa paggawa ng barko matapos ang Soviet Union. Namana ng Rusya ang maraming bihasang manggagawa, ngunit ang matatanda ay pumanaw na at ang mga bata ay malapit nang magretiro. Nagawa na ba ng Rusya ang sapat para alagaan ang kanilang mga talento at maipasa ito sa bagong henerasyon? Tiyak, hindi nagkulang ng pagsisikap ang Rusya sa depensa at aerospace, kaya nila ipinagpapatuloy ang paggawa ng Ilyushin, 76 jet kahit walang bumibili, at nagtutulak pa rin ng mga bagong disenyo tulad ng T-14 Armata tank, samantalang ibang bansang may katulad na ekonomiya ay bibili na lang ng dayuhang gawa. Ang muling paglalayag ni Nakamov na parang walang nangyaring malaking sakuna ay nagpapakita na kontrolado talaga ng Rusya ang sitwasyon. Pero tandaan, mas mahirap matutunan ang pagpapanatili, lohistika at tuloy-tuloy na pag-unlad kaysa paggawa ng barko. Tanungin mo na lang si Admiral Kuznetsov kung kumusta na siya kung gusto mong makakuha ng ebidensya tungkol dyan. Yan din ang binanggit ni Siddharth Karshal ng Royal United Services Institute, kung saan itinuro niya na ang Russian Navy ay lumalayo na sa mga pangunahing barko at tumutuon na sa mga corvette, frigate at submarino, partikular dahil sa kanyang opinyon, hindi na nila kayang suportahan ang malalaking barko, maging sa pinansyal o lohistikal na aspeto. Ito ang mahalagang opinyon namin na gusto rin naming idagdag. Madali namang sabihin, hindi ba na ang matinding kalagayan ng Kuznetsov ay maaaring isang kakaibang kaso lang? Baka naman sadyang pangit lang talaga ang disenyo niya na sa kung anong dahilan ay hindi talaga akma para sa pangmatagalang paggamit. Pero sandali lang, kasi itong matandang ito, siya si Baryak, ang nakababatang kapatid ni Kuznetsov, na ngayon ay kilala bilang Liaoning at mahusay na nagsisilbi bilang unang aircraft carrier ng China. Walang aberya sa gitna ng biyahe, walang taon-taong nakatingga sa daungan para kumpunihin. Gumagana lang talaga siya. Isipin mo pa ito, si Pyotr Veliky, ang Orland na nagpatuloy sa serbisyo, ay tumakbo ng maayos hanggang huling bahagi ng 2000 at 22 nang ilipat siya sa Smodovinsk at nananatili roon. Dahil walang malaking problema sa disenyo ng Kuznetsov class,
at may mga lumang capital ships na nagsisiksikan sa mga daungan ng Russia. Posibleng ang nawala na ng Russia ang kakayahan nitong maayos magserbisyo ng mga capital ships ngayon. Mapapatunayan kaya iyon na totoo. Magiging kamanghamanghang barko kaya si Nakamov kahit sandali lang bago unti-unting mabulok habang naglalayag at pagkatapos ay muling mapadpad sa tabi ng daungan at mawala ng silbi. O gaya ng sinasabi ng mga Russian source na nakuha lang ng Moscow ang napakagandang bagong punong barko na magpapakaba sa NATO sa mga darating na taon. Sa huli, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Salamat sa panunood.